Nako, makinig na yung mga feeling perfect. Yung sinabi ng asawa ko na Pakistani siya dun sa isang Pakistani na mama. Ang daming perfect pala na tao na kahit kailan hindi nagsinungaling sa buong buhay nila. Assalamualaikum mga bebe. So ituloy na naman natin ang istorya ko. Sasabihin ko sa inyo sa vlog na to yung buong pangyayari kung bakit sinabi ni Imran na taga-Pakistan siya dun sa isang Pakistani na mama na lumapit sa kanya. Yung mga feeling perfect dyan, makinig kayo ha. Dami-dami ko kasi nakitang bash sa comment section ng aking reels. Ang sabi nagsinungaling yung asawa mo, sinungaling yan. Ay nako. Pero syempre, yung mga bebe warriors ko, maraming salamat sa inyo dahil alam ko, mas nakakaintindi kayo. Natutuwa naman kami, alhamdulillah, maraming followers namin ang mas malawak ang isip. At naintindihan nyo talaga ang ginawa ng asawa ko. So ito na nga mga bebe, nandito pa rin kami sa Quiapo. After namin kumain dun sa Yasmin Eatery na yung vlog ko before nito, sabi ko nga kay Imran, ay ikot muna tayo sa Quiapo. At sabi ko talaga, hinahanap namin yung papuntang Isitan, yung malaking Isitan. Na hindi ko talaga alam paano ako pumunta. Alam nyo ba ha? Itong si Imran, siya pa talaga nagturo sa akin at nag-guide sa amin kung saan papunta doon. Paikot-ikot kami ng mga bata kasi naghahanap na kami ng kakanin. Ayan, nakakita na ako ng kakanin. Maranao delicacies daw to. Tapos yung nakikita nyo nakabalot, pastilyata yan. Tama ba ako? Yung may kanin. Mura lang yan mga bebe, 10 pesos lang yung parang biko na kulay black. Tapos yun ay 15 pesos yung nakadahon. Tapos may binili pa ako dyan na parang pancake na bilog tapos naka-fold. Ay, bebe, sasabihin ko sa inyo kung anong lasa niyan mamaya. Kasi pupunta rin kami sa SM after nito. Kasi bibili namin ng sapatos sana si Imran, si Anan tsaka si Rehan. Pero ito na nga, habang naghihintay kami rito, namimili kami ng mga bata na mga bibilin namin. Ito na, may lumapit kay Imran, naririnig ko sila. Actually mga bebe, nakakaintindi naman talaga ako ng Hindi na konti tsaka Urdu. Pero yung mga simple words lang naman talaga yung ginamit nung mama tsaka ni Imran, kaya naintindihan ko. So ito na, itong si mamang Pakistani, yung nakita nyo naka-jeans na damit, naka-jeans na jacket, in-approach niya si Imran. Sabi niya gano'n, Assalamualaikum. So, syempre, sa malayo pa lang, alam na naman ng mga Muslim, kasi nakahijab ako, syempre, alam na nila na Muslim kami, Muslim si Imran. So, itong mama na to, nagbebenta siya ng atar, yung oil perfume na ginagamit ng mga Muslim, kaya medyo strong yung scent niya. So, ganito na nga nangyari mga bebe. Sabi nung Pakistani sa kanya, taga saan ka sa Pakistan? Urdu yun mga bebe, Urdu. Since yung asawa ko nakakaintindihan, nakakasalita ng Urdu, sinabi naman niya na, taga Sialkot, Pakistan ako. Alam nyo kasi, di ba sinabi ko sa mga ibang vlog niya, yung best friend niya talaga sa UAE ay Pakistani. Kay close friend ko rin yun. Ang pangalan niya Arif. Taga Sialkot, Pakistan yun. So, ito na nga nangyari mga bebe. Pinanindagan ni Imran ng asawa kong Indiano na taga-Pakistan siya. Unang-una sa lahat, in-approach siya at sinabi, taga-Pakistan ka, saan ka sa Pakistan? At since na yung asawa ko ay naka-experience ng mag-isa lang siya sa loob ng halos 4 na taon sa bansang UAE na hindi niya alam kung magkakasama-sama pa kami noong mga panahon na yun. Alam niya ang pakiramdam ng mag-isa, lalo na tong mama na to na foreigner siya dito sa Pilipinas at nagbebenta siya ng pabango. Ano magiging pakiramdam niya? At sinabi niya kagad, alam niyo naman yung hindi pagkakaintindihan ng ibang Pakistani tsaka Indiano, di ba? Alam niyo yun. So sa side ng asawa ko, wala namang problema sa kanya yan, yung Pakistan, Indian. Sabi ko nga sa inyo, best friend niya ay Pakistani talaga. So gusto niyang i-comfort tong mama na to. Yung matuwa ba na, uy, may kababayan pala ako dito. Ayun talaga ang intensyon ng asawa ko. Kasi kapag sinabi niya, hindi, from India ako, hindi niya alam kung ano yung magiging reaction din ng Pakistani. Yun. Sabi ko nga sa asawa ko, bakit ayun nga yung sinabi mo, Amy? Sabi niya gano'n, ba't sinabi mo Pakistani ka? Kasi gusto ko siyang maging at ease at gusto ko siyang maging happy. Ayun talaga yung kanyang intensyon. Kaya yung mga nagsasabi niya na sinungaling yung asawa mo, ganyan, hindi nyo naintindihan. Ang intensyon ng asawa ko ay malinis. At hindi ko naman sinasabi na okay lang magsinungaling, di ba? Wala naman ako sinabing ganun. Ang tawag dyan mga bebe ay white lies. Sa totoo lang mga bebe, I'll be very honest with you.
bago kami or bago na kausap ni Imran yung mama na yun na nagbebenta ng atar o yung oil perfume, gusto sana niyang bigyan ng kahit ano ba. Kaso mga baby, bago kami makapag-usap doon, ilan ng mga nangihingi sa amin ang naabutan na namin. Ganito pala sa Quiapo, bawat kanto may tumalapit sa'yo. Gets nyo yung sinasabi ko? Gets nyo? Syempre, hindi ko na i-video yun. Sa totoo mga bebe, marami kaming oil perfume, yung atar na binibenta niya. Talaga marami kami kasi may dala si Imran galing India. Tapos yung mga kaibigan nga niya sa UAE, mostly Pakistani, binigyan din siya ng oil perfume. And marami pa akong stock dito talaga. As in. So yun na nga mga bebe. Tapos na tayo ha. Nasabi ko na, nakwento ko na kung ano yung totoong nangyari nung time na yun. So yun na nga mga bebe, papunta kaming SM ngayon. At alhamdulillah, nakahanap kami ng taxi. And tuwan-tuwa itong mga bata kasi may nadaanan kami sa Quiapo na puro, eto nga mga parol, mga Christmas lanterns. O sasabihin na naman dyan ng mga, ewan ko sa inyo, sasabihin na naman ninyo, bakit nyo binibidyoan yan, haram? Kailan pa naging haram yung nagandahan ka sa mga gamit? Kailan pa naging haram na sinabi mong, mashallah, ang ganda ng mga Christmas lantern tsaka parol? Ayan, kaya medyo traffic, natuwa naman yung mga bata. Kasi para kami nagtutour dyan. So nakarating na kami ng SM. Syempre, Cafe is Life na naman kami ni Imran. Tapos, natataranta akong tikman to mga bebe. Bumili pala kami dyan ng lemon juice ng mga bata. Tsaka yung paborito nilang waffle na may chocolate sa loob. Tapos eto na nga, natatarata akong katikman yan. Sabi ko, Anan, lasa siya nung puto na paborito mo, yung gawa sa malagkit. Tapos tinikman niya, sabi niya, Mami, oo nga, sarap. Next time, bibili tayo uli doon. Inshallah. Tapos eto naman, habang nandun pa kami sa Quiapo, kinain na pala ni Rehanto yung biko nila. Di ba yung ginagamit nyo rito, yung mga maranaw ha, ginagamit nyo dyan yung parang black na malagkit na bigas. Kasi nakita ko na yun dati. Tapos ito pala yung tinake out ni Rehan na chicken hotdog. Doon sa Yasmin, eatery. So yan, di ba? Ang saya-saya namin. Kahit nasa food court lang kami, ang saya-saya namin talaga. Alhamdulillah. Ayan yung binili ko, yung paborito nilang parang waffle na maliliit, na may chocolate sa loob. So ayun na nga mga bebe. So next time, pupunta uli kami sa Quiapo siguro, inshallah, para tikman naman yung may parata daw doon, may mga samosa din daw doon . Ayun yung sabi nila, hanapin pa namin yun. So after kumain ng mga bata dito, umikot muna kami dito sa loob ng SM, tapos binili namin sila ng sapatos. Siyempre hindi ko na i-video yun. Nagpabili di ba sabi ko nga sa inyo, binili ko ng sapatos yung si Anan dahil nga naka 100 over 100 siya sa multiplication. Tapos si Rehan naman, binili ko rin siya ng rubber shoes kasi wala siyang white rubber shoes. Total, mura lang naman din yung binili ko sa kanya, naka 50% off. O di ba? Hindi ko talaga binibili si Rehan ng mga mamahalin na sapatos dahil ang bilis lumaki ng paan niya. Maya-maya bibili ako. Ayan. Di ba mauubos na niya? So pagdating ng bahay mga bebe, curious na naman ako dito sa lasa nito. Ang sarap-sarap niya mga bebe. Kahit konti lang siya, nakikita niyo yung ulam. Natikman ko lang siya ng konti dahil inubos ng dalawang bata. Tig-isa sila, si Rayan tsaka si Anan. So yun lang mga bebe, eto na naman. Enjoy na naman kami sa Maranaw food. Sorry naman dahil hinawakan ko. Susubukan ko kasi si Rehan. O siya bebe, till our next vlog. Bye!